Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:06 na sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Lunes. Petsa 13 bulan sang Abril, tuig 2026. Ako ang inyo alagad Emero Santiagudo, kagkaron sa aton nga headlines. Rollback sa presyo sang gatong ipatuman subong nga semana suno sa presidente. Pag-upod sa market day sa mga merkado publiko liwat nga ginpanugyan sang Iloilo City Government sa mga bolontero kasunod sa nagluntad nga komosyon. Masobra 1,000 nga public utility jeepney drivers kag operators nakapatughong sang gatong gamit ang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government. Kapitolyo ginsulit ang pagpatuman sang minimum health standards bangod sang tuman kataas nga heat index sa Iloilo. Police Regional Office, Negros Island Region, nagpalabot sang bulig sa pulis nga napatay sa buy-bust operation sa Bacolod City. Masobra 1,500 ka mga octogenarian, nonagenarian kag centenarian sa Negros Occidental nakabaton sang cash gift gikan sa National Commission of Senior Citizen Region 6. Kag DSWD Negros Island Region naka-release sang masobra sa 155 milyones pesos nga cash relief assistance sa tricycle drivers. Philippine Standard Time, alas 8:00 na sa aga, kag karon sa detalye na sang balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lauman ang big time rollback sa presyo sa produktong petrolyo subong nga semana. Ini ang ginanunsyo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. suno sa presidente. Epektibo sa Martes, ipatuman ang rollback sa presyo sang gatong. Magapatuman sang 20 pesos and 89 centavos nga rollback sa diesel.
4 pesos and 43 centavos sa gasolina kag 8 pesos and 50 centavos sa kerosene. Sunod sa presidente padayon ang pag-ubra sa mga tikang sang gobyerno agud mangin maayo ang kahimtangan sang pamilyang Pilipino kag agud mahagan-hagan ang epekto sang tensyon sa Middle East. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagupod sa market day sa mga merkado publiko liwat nga ginpanugyan sang Iloilo City Government sa mga bolantero kasunod sang nagluntad nga komosyon. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. yung kakibot ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa nagluntad nga komosyon sa tunga sa mga bolantero kag personnel sa Iloilo City Government kag kapulisan sang Sabado sang gabi ginpahayag sang alkalde nga naintindihan nila ang pagpangabudlay sa mga bolantero apang hindi ini dapat mangin rason nga hindi pagsundon ang layi nga magaresulta sa kinagamo o kon peligro sa iban. Gani nagpanawagan siya sa mga bolantero nga suportahan ang market day sa mga merkado publiko sa syudad nga ginubra para sa mga lehitimo nga bolantero. Sunod sa alkalde gindisenyo ini para sa mga bolantero nga hindi lang sa taga-syudad kundi pati na sa mga hindi taga-syudad agud may husto, organisado kag patas nga lugar nga baligyaan sa nagkalain-lain nga merkado sa Iloilo City. Dugang niya nga naistoryahan na upod sa mga lehitimo nga mga bolantero kag naumpisahan na sa nagligad nga semana ang pagpatuman sang market days. Kung sa diin ang schedule amo ang masunod. Sa Central Market sa Lunes tubtob Martes, sa Iloilo Terminal Market naman Martes tubtob Miyerkules, sa Haro Big Market Miyerkules tubtob Huwebes kag sa Mandorio Market Biyernes tubtob Sabado. Sunod sa alkalde sa pulo ni Watts ang LEO mga bolantero para ipaathag ini sa ila. Nag-apela man siya nga respetuhon ang layi kag hindi magpadala sa emosyon o kun pagsusul nga nagaresulta sa kinagamo. Pathag niya nga ginabuligan Manila ang mga market vendors nga nakapwesto sa sulod sa mga redeveloped markets nga hindi mapatay ang ilang nga negosyo. Dugang niya hugot nga ginapatuman ang layi sa syudad sa Iloilo apang ginapasiguro Manila nga ginapatuman ini sang husto, patas, may disiplina, may paghangop kag may limitasyon. Sabado sang gabi sa nagluntad ng komosyon sa tunga sa mga bolantero sa Fuente Street malapit sa Iloilo Terminal Market kung sa diin ginhiwat ang clearing operations ng LEO, ASSU, kaupod ang kapulisan. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 1,072 ka public utility jeepney drivers kag operators ang nakapatughong sang libre nga gatong gamit ang fuel subsidy coupon gikan sa Iloilo City Government. Sa sulod sang duha ka adlaw humalin sang Sabado tubtob Domingo, nagpatughong ang mga PUJ driver kag operator nga benepisyaryo sang fuel subsidy program sang lokal nga panguluhan sa 7 ka designated nga gas stations. Antes pa ini una nga ginpanagtag sa mga benepisyaryo ang fuel subsidy coupons kung sa diin kada isa sa ila may 1,500 pesos nga balor sang petroleum products. Ang una nga batch nagpatughong sang Sabado halin alas 5 sa aga tubtob alas 3 sa hapon. Samtang ikaduha nga batch naman sang PUJ drivers kag operators nagpatughong sang Domingo nga adlaw sa pareho nga oras. Sakop sang fuel subsidy program sang Iloilo City Government ang traditional jeepneys kag modernized jeepneys. Parte ini sang bulig sang syudad sa transport sector sa tunga sang nagapadayon nga energy emergency. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Congresswoman Baronda nagsulat sa mga TNVS nga buhina ng ilang nga komisyon agud mabuligan ang driver sa tunga sang energy emergency. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. nagsulat si House Deputy Majority Leader kag Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda sa mga kumpanya sang Transport Network Vehicle Service o kon TNVS sa pungsod nga panubuon ang ilang ginasukot nga komisyon agud mabuligan ang mga TNVS rider sa tunga sang nagapadayon nga energy emergency sa pungsod.
Sa sulat nga ginpadala sa kongresista sa Grab Philippines, InDrive, Angkas, Maxim, Joyride, kag Move It nga lunsay mga TNVS. Ginpasalabatan ni Baronda ang mga kumpanya sa ila pagpaninguha nga wala sang pagbag-o sa plete sa mga pasahero sang TNVS sa tunga sang energy emergency. Apang iya ginpahayag nga ang linibo ka mga TNVS rider ang nagaabaga sang mabugat nga epekto sang energy emergency. Ginpanawagan ni Baronda ang corporate social responsibility sa mga kumpanya kag nagsiling nga ang temporaryo nga pagpanubo sang komisyon makabulig sa riders nga madugangan ng ilang nga income nga ginapauli sa pang-adlaw-adlaw. Ang komisyon amo ang porsyento nga ginakuha sang kumpanya sa kada order o kon kada plite sa TNVS. Suno kay Baronda dako ang manginbulig sini sa TNVS riders nga lubos man nga naapektuhan sa tunga sang nagapadayon nga energy emergency bangod sa tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Negros Island Region nakarelease na sang masobra 1,055 milyones pesos nga cash relief assistance sa tricycle drivers. Para sa detalye sang balita, may report si Marian Grace Ariñeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nakarelease na sa masobra sa 155 million pesos nga cash relief assistance o CRA ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga tricycle drivers sa rehiyon. Sandig sa datos sa DSWD NIR, sa 34,977 nga target beneficiaries ang CRA, nakabato na ang 31,068 sa ila kung sa diin naglabot sa 155,340,000 pesos ang na-release ang regional office. Kada beneficiaryo ang nagbaton sa tig 5,000 pesos. Ang pagpanagtag sang CRA kabahin sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga hatagan assistance ang mga apektado ang palangabuhian sa tunga sa nagataas nga presyo sang petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ariñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Personal nga nagpalabot sang simpatya si Police Regional Office Negros Island Region Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay sa pamilya kag himata sang napatay nga pulis nga si Master Sergeant Romulo Galvez. Sa iya nga pagbisita sa haya, ginpayag sang opisyal nga ang sakripisyo ni Galvez hindi malipatan kag ang kaisog kag dedikasyon magapabilin nga inspirasyon sa kapulisan. Nagpalabot man ang PRO-NIR sang financial assistance sa pamilya ni Galvez agud ipabatsyag nga nagaupod sila sa kalisod. Ginakilala sang PNP ang kabuhi kag serbisyo ni Galvez sa diin ang iya nga kaisog kag commitment sa trabaho nagapakita lang kung ano-ano ang matuod nga serbisyo sa pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 1,500 ka mga octogenarian, nonagenarian kag centenarian sa Negros Island Region nagbaton sang cash gift gikan sa National Commission of Senior Citizen Region 6. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Ariñeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sang ila cash give ang 1,532 ka mga octogenarian, nonagenarian kag centenarian sa Negros Occidental gikan sa National Commission of Senior Citizen o kon NCSC 6 sa bugos nga bulan sang Marso. Ang mga benepisyaryo nga gikan sa 32 ka lokal nga panguluhan sang Negros Occidental nakalabot sa edad nga 80, 85, 90, 95 kag 100 years old. Sa idalom sang layi ang mga octogenarian o kon 80 kag 85 years old kag nonagenarian nga 90 kag 95 years old makabaton sang tig 10,000 pesos kag makabaton naman sang 100,000 pesos ang mga centenarian o kon 100 years old. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ariñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapitolyo ginsulit ang pagpatuman sang minimum health standards bangod sang tuman kataas nga heat index sa Iloilo. Para sa detalye sang balita, may report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Ginsulit sang Iloilo Provincial Government ang pagpatuman sa mga pagsulundan para sa ikaayong lawas sa mga pumuluyo batok sa tuman nga kapaang sa probinsya. Sa bago nga executive order, ginapatuman liwat sang gobyerno probinsyal ang anay mando ni Governor Arthur Defensor Jr. sang 2025 na pagsunod sa minimum health standards para sa hazardous heat index. Sa idalom sining mando ang pampubliko nga lihok, mga outdoor activities kag mga schedule sa trabaho ang iga-regulate base sa heat index levels agud malikawan ang mga heat-related illnesses. Igapadayon man ang hazardous heat index evacuation centers sa mga lugar sa probinsya agud magserbe nga evacuation facilities ilabi na sa mga makabig vulnerable sa masingkal nga init. Luwas anay sa energy conservation protocol sa mga pasilidad para sa epesyente kag sige-sige nga paghatag sang serbisyo. Ginapangabay man sa provincial government ang mga residente nga sundon ang mga safety measures, magpabili nga hydrated kag limitahan ng outdoor exposure kung naglabot sa dangerous levels ang temperatura. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aprobado na sa Iloilo City Council ang ordinansa nga nagaregulate sa operasyon sang food trucks kag mobile food kiosk sa syudad sang Iloilo. Ang ordinansa ginpropose ni Councilor Rudolph Ganson. Sa idalom sang ordinansa, iga-regulate ang food trucks kag mobile food kiosk sang Business Permits and Licensing Division o kon BPLD sang Iloilo City Government kung sa diin required sila nga magkuha sang permit antes nga maka-operate. Sakop sang ordinansa ang food vendors nga nagapanag-iya sang food kiosk nga nagalapaw sa 2 feet by 4 feet. Partikular ang food trucks nga may motorized vehicle kag may mobile kitchen nga nagabaligya kag nagaluto sang pagkaon. Mobile food trucks nga may portable o kon movable nga carts o kon stalls nga ginagamit man sa pagluto o kag pagbaligya sang pagkaon. Suno kay Ganson, ginakilala nilang ang lehitimo nga sahi isang negosyo ang food trucks kag food kiosk nga nagahatag sang trabaho sa mga pumuluyo kag nagabulig man promote sang turismo kag Ilonggo food. Samtang sa idalom naman sang ordinansa ginadumilian ang pag-operate sang food truck sa sulod sang 20 ka metros halin sa mga eskwelahan, ospital, simbahan kag iban pa nga ginakabig nga sensitive institutions. Magluwas lang kung may ara sang special permits. Hindi man nila pagpahanugutan nga mag-operate sa mga lugar nga ginakabig nga no vending zones ang Iloilo City Government kag maka areas nga makasablag sa trapiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 2,700 kadugang nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiary sa Antique ginpaidalom sa balidasyon. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginpaidalom sa balidasyon ang 2,733 ka mga dugang nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece beneficiary gikan sa nanuhay-tuhay nga munisipalidad sa Antique. Ginatuyo sa balidasyon nga pasanyugon ang ihibalo sa mga posible nga mga benepisyaryo sa mga katuyuan sang 4-piece, mga talaksan sa pagka-eligible kag mga compliance conditions sa programa. Bilang kabahin sang validation process, ginpresenta sa mga possible benepisyaryo ang pila ka mga dokumento kapareho sang marriage contracts, birth certificates, photocopies sang PhilSys IDs o transaction records, school certifications, health certificates kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR Negros Island Region ang pagpanagtag sang kabugusan nga 20,000 ka semilya sang tilapia sa 4 ka asosasyon sa San Carlos City. Ang aktibidad kabahin sa pagpatuman sang Project Lawa at Binhi, katuwang ang lokal nga panguluhan kag Department of Social Welfare and Development. Katuyuan sini nga masiguro ang seguridad sa pagkaon kag dugang nga palangabuyan nga magahatag sang dugang nga produksyon sa sulod sang 3 tubtob 4 ka bulan. Ang mga benepisyaryo, mga miyembro sang Initihan River Irrigators Association,
Natural Park Farmers Association Incorporated, Natuhay Irrigators Association Incorporated kag Palampas Integrated Social Forestry Association nga nagbaton sang tig 5,000 ka similya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbisita sa mga smart greenhouses sa Riyon sa ang mga tiglawas sang Korean Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry and Fisheries. Kaupod ang Agricultural Training Institute Central Office kag Department of Agriculture, Western Visayas. Katuyuan sa pagbisita ang paghiwat sang feasibility study para sa pagpatuman sang greenhouse kag horticulture smart farming. Katuyuan man sini nga makapasad sang educational map para sa moderno nga farming practices. Magluwas diri, target man sang inisyatiba ang paghatag sang paghana sa mga buluthuan kag hands-on training sa mga asosasyon nga nakatutok sa crop management kag mas ginpabaskog nga koordinasyon sa tunga sa mga ahensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala untat ang Police Regional Office 6 sa pagpapa sa problema sa ilegal nga droga sa Western Visayas. Sa una nga quarter sang tuig 2026 naglabot sa 185 milyones pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiska sang kapulisan. Sa nakumpiska nga ilegal nga droga, 27 kilos ang shabukag masobra 200 gramos ang marijuana. Ini ang nakumpiska sa ginpatigayon nga masobra 400 ka anti-drug operation. Sa diin masobra 500 ka durugista ang nadakpan. Ang nakumpiska nga shabu nagtaas ang 89% kung ikumpara sa first quarter sang 2025. Ginapabugas ang PRO6 nga ang tanan nga operasyon resulta sang masangkad nga intelligence monitoring kag koordinasyon sa mga partner agencies kag community informants. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mainit nga ginabi-abi sang Department of Tourism ang appointment ni Dita Angara Mathay bilang bago nga Tourism Secretary sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sunod sa DOT, suportado sini ang liderato ni Mathay nga may eksperyensya sa trade, investment kag global partnerships. Nagpasalig sang bugos nga pag-ugyon ang departamento sa tiglikom para sa mas konektado, competitive, sustainable kag resilient nga tourism industry sang pungsod Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag para sa kanapusan na nga balita lokal, nag-enjoy ang mga kabataan sa Barangay Monica Gem City Proper Iloilo sa libre nga pahampang kag storytelling sa ginhiwat nga sarap saya learning, tasting and loving Filipino food. Ang programa parte sa ikawalo nga selebrasyon sang Filipino Food Month nga ginpangunahan sang Iloilo City. Lakip sa mga dinapit nga bisita sa kahiwatan amo si Chef Sao Sofek sang Cambodia, Lenny Ledesma, focal person sang Iloilo City's UNESCO Creative Cities Network, kag mais Iloilo City Director Leia Lara. Tinutuyo sang kahiwatan nga mapasanyog pa ang ihibalo sa mga kabataan sa Ilonggo food kag Filipino cuisine. Kung madumduman ginhiwat sa Iloilo City ang nationwide opening sang Filipino Food Month nga may tema Connected by Taste Filipino Food and the Flavors of ASEAN. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 8:30 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyon nabalian ang mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Andahan kamo nga mga batay sa mga iban pang nga programa sa Radyo Pilipinas kag stay updated pinaagi sa pag-like, comment and share sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa
sa kinaandan akong inyo alagad Emero Santiagudo kag until next time diri lang sa Radyo Pilipinas News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.